Hello mga kabatang, matagal ako hindi nakapag-vlog kasi nga medyo nag-busy kami sa paglilipat sa bahay at saka sa bakery. Tapos busy din sa trabaho. So ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung bago namin bahay, mas malaki kaysa sa dating parang bahay kubo lang. So tsaka yung neighborhood namin dito, pakita ko sa inyo. So malaking iba sa Pinjara. Ngayon naandito na kami sa Bibra Lake, which is malapit na siya sa city. 20 to like 25 minutes lang siyang driving from the city. So napaka-accessible niya. Kaya yun nga lang din, medyo mahal ang upa. Kung dati yung upa ko is 150, ngayon all in na yun, ngayon 200 na, bukod pa yung aming kuryente at saka tubig. Kaya medyo tipid lang na kaunti, pero no choice tayo pag malapit na sa city. Medyo mahal na talaga yung renta ng bahay per week pa yun. So konting adjust na lang ng budget. So iikot ko muna kayo mga kabatang. Ang neighbor namin nasa bandang dulo kami, nasa end lot na kami. So yan, marami siyang bahayan dito kasi yan talaga typical na Australian, tahimik. Yan, yung mga sarilis lang mundo. Tapos ito mga kabatang, pagka diniretso mo tong road na to, dagat na yan. Pero hindi siya beach, so parang mga Bakawan style. Pero alam ko, in the other side ko niyan ay yung beach na pwede kong maligo. So ayan, yan yung bago naming bahay. So 5 bedrooms yan. Tapos may parking sa likod, may parking din dito sa gilid. At sa amin pa rin itong parang warehouse. Siguro balak ni amo na paggawa itong pwedeng tirahan pa pag dumami yung mga staff. Kaya yung mga yan yung maliit na reality kung sasakyan. So pasok tayo mga kabata. Tutur ko lang kayo ng kante kasi napakainit na, mainit na ngayon dito sa Australia. Pero buti na lang sa gabi malamig. So parang may maliit na living room, tapos konektado na siya sa kusina. So meron siyang dito 8-seater na long table, tapos merong maliit pa dito. Tapos yan yung kusina namin, kompleto naman. Meron kami gas stove, microwave oven, refrigerator, malaki din. So napaka maganda. Meron din kami nilagay ng mga stock dito, which is bearin nyo sa akin. Yung mga stock mo pwede mo dito ilagay, ingredients mo sa mga everyday mong niluluto. Tapos ikot ko kayo sa kwarto. Tapos ayan lang ang AC namin. Usually lagi nasa hallway lang yung AC. So kaya may mga electric fan din kami dito. Ito yung isang room, which is alam ko hindi siya parang TV room lang siya dito, pero gusto rin ni amo na palagyan ng kama to pag may mga dumating pa mga staff. So, pero sa ngayon wala pa nakatira. Tapos ito yung washroom namin. May dalawang maliit na lababo. Meron, ayan yun yung pinaka toilet, may bukod na room para sa toilet. And then ito yung aming shower room, diba? Social na kabatag ba? Nga lang pagkakaligo mo kailangan linisin. Tapos ito isang room na to, bakante din to. Ito room to ni Milka, yung kasamahan ko sa trabaho, na every weekend umuwi naman siya ng city kasi nandun yung family niya. Tapos ito yung laundry area. Buti na lang may washing na kami ngayon. Tapos yan, may ito sa likod yung sampahan ng mga damit. Malaking iba doon sa dati namin tirahan sa bahay. Nga lang, malaking linisin. Tapos ito yung aking kwarto sa harap na po. Yan. Okay naman, na-set up ko na.
Joke lang pala yan. Ayos siya. Malaking iba dun sa Pinjara. So ayan. Tapos mayroong isang master bedroom dito. Which is wala pa rin nakatira kasi nga wala pang maglakas loob na tumira. Hindi ko alam pag kinuha ko yung mag-iina kung makakatira kami dito kasi makamahal ang singil lang may-ari. Kasi meron ding may sarili siyang washroom. So maganda siya. Maganda lang din siguro yung bayad. Then ito tayo sa likod. Dito na tayo dumaan sa may kusina. Ayan din yung aking maliit na sasakyan na ginagamit ko pampasok sa trabaho. Ito yung reality, yung yung expectation na udlot. Pero ako naman nagagamit naman ng maayos. Toyota kaya talagang durable siya. Tapos may isa pang parking dito. Kung talagang madami na kami, so pwede pong pumasok dito. Tapos dito sa likod, usually si Milka dito nagka-parking sa likod. Kasi na-open din naman itong likod. Ayoko na lang medyo sumiksik dito kasi natatakot ako sa aircon sa gabi baka masakit ko. So doon na lang ako nagpaparking sa harap. May malaki pa yung space nito. Yung pinaka-laundry nila. Pinakatayo ko yung eco bag ko kasi napasa ng pista kanina. So ayan, ako bata. Malaking bahay. I'm not sure, hindi ko man natitesting tong cable nila kung nag-work bata. Try ko nga next time. Meron pala silang cable dito, hindi ko napansin. Buti pa tong kabilang bahay, dalawa yung aircon, sa amin isa lang. So yun mga kabata. Magandang bahay siya kung tutusin. Malaki talagang pang malakihan yung kinuha ng amo namin para sa mga more staff pa. So for now, dalawa pa lang kami. Tahimik pa. Pag weekend ako pa lang dito. So talagang nalulungkot. Kaya nagbabalak na rin ako nga kunin yung pamilya ko. Bahala na. Tapos ayan, for now, ganito lang. Every weekends, lumalabas lang kami sa umaga. Minsan nagma-market. Tapos luto. Tapos yung tambay na. Kaya wala pa rin namang makapagkagala. Mahal din ang gas. Pero okay naman, nakaka 8 months na ako dito, hopefully. Kung makuha ko din yung mag-iina ko, para at least masaya-saya naman. Dito sa Australia, ganito talaga sa Australia. Medyo malungkot pero at least makakasurvive naman. Saka may chance na makasama mo yung pamilya mo. Yun lang din talaga yung isinugal ko pagpunta dito. Pero about sa trabaho, talagang sa trabaho, bakbakan dito. Talagang pag sa kitchen, parang Pilipinas din, talagang walang keme-keme, kailangan talagang halos tumatakbo-takbo ka. Hindi katulad sa Dubai. Sa Dubai, cake decorator ako, nakaupo lang, pero pagdating ko dito, talagang hataw kasi nga oras din binabayadan. Pero at least may maayos namang bahay na nauuwian. Kaya grateful pa rin ako. So paano mga kabatang, sa sunod na labas ko, pagka nakakaikot-ikot na ako dito sa mga market dito, hopefully soon makapag-video ulit ako. So paano mga kabatang, so uulitin ulit, ingat po tayo palagi at sa sunod na video na lang ulit.